Time. Okay, tayo po ay magsisimula po ako sa ating time. Yung pong napakinggan na napakarami po ang mga allegation na sinasabi na consummated rebellion daw po talaga yung ginawa nila. Okay. Merong mga binitiwan na sinabi, pero tinignan natin ay hindi naman yon talaga nakasulat. Hindi sinabi ng Peace Committee, hindi rin sinabi ng ating General Conference Session, kundi yon po ay yung sabing rebellion ay wordings po ng isang tao na member ng Peace Committee sa kanyang report. Mamaya, i-examine po natin yon. At nakikita ko po kasi mga kapatid dito na yung mga problema na yon, alam natin na nandiyon talaga yan. Hindi natin maidideny yung mga nangyari na mga kaguluhan doon on both side. Pero gusto ko lang pong ipahiwatig dito, yun pong aking sinabi sa mga kapatid dito. Kung bakit po sila naniwala na ang Isdarm po ang tunay na bayan ng Diyos. Ano? At hindi naman sila na-convince dahil actually wala ito eh. Hindi ko naman na-present ito eh. Pahapyaw lang yung aking mga na-present. Binigay ko yung aklat na dito about God's Remnant Church. At saka nag-lecture ako about the gospel dito. Nag-lecture din ako sa plan of redemption doon sa Isabela. So kung nakatulong man itong history sa kanilang pagpapasya, salamat. Pero sa aking napapakinggan ay yung pong katotohanan na aking naibahagi, na yun po ang aking natutunan dito sa Isdarm, na liwanag ng Ebanghelyo, yun po ang mas mabigat ayon sa kanila na naging basehan po ng kanilang pagpapasya. Ngayon, doon sa Facebook kasi, merong nag-comment din doon na parang sinasabi nila na walang basehan daw ng prophecy yung ating existence. Palibhasa, may nagsabi pa doon, bakit siya nag-jump sa 25? Yan sinasabi doon. Okay, so, nabanggit ko po na sa kahapon, na yung binanggit niya na talata doon sa Isaiah, hindi po yun aking pinagbasehan na basehan o kaya hula na natupad noong 1914 na ayon sa kanyang delivery. Sabi ko nga po sa inyo na I still have to study that kasi hindi ako kumbinsido na yun pong prophecy doon sa Isaiah na nabanggit, 37 ba yun? Verse 32? Ay yun daw po ang natupad noong 1914. Okay, so I still have to study that matter. Pero sa ngayon po, wala pa pong nag-present na Isdarm sa akin na mga leaders na binase nila doon sa talata na yon yung existence ng Reform Movement. Ngayon pa lang po ako nakarinig. So, ang pinagbasehan po natin kung bakit sinasabi natin ng Isdarm ay siya ang nalabi na iglesia ng Panginoon, ay nabanggit ko po kahapon na nakatali yung existence ng Reform Movement doon sa hula ng existence ng SDA. Okay. So, saan po nakabatay ang pinaniwala ng SDA na at ni Sister White na basehan ng existence ng ang SDA Church, which is also the Reformation Church in the last days. Dito po sa prophecy ng Revelation 12 verse 17. Okay. At itong Revelation 12:17 po ay may komentaryo dito sa Signs of the Times, April 22, 1889. At saka yung sa Loma Linda Messages, page 32. Na ito po yung sabi, and the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. This prophecy points out clearly that the remnant will acknowledge God in His law and will have the prophetic gift. Obedience to the law of God and the spirit of prophecy has always distinguished the true people of God.
and the test is usually given on present manifestation. So, yun po ang isang pinagbasehan na fulfillment ng existence ng Seventh-day Adventist. At yung pong 70 Adventist Reform Movement, continuation lamang po yan ng Seventh-day Adventist. Nagpatuloy po yan sa katauhan ng mga faithful na Seventh-day Adventist noong 1914, after na majority ay nag-apostatize. So sila po yung nagpatuloy. Yan po. Second prophecy is Revelation 14 verse 6 to 12. Yan po ang pinagbasehan natin. And then, Signs of the Times, June 1895, sabi dito, the remnant church of God are to give the warning of the third angel to the world. Ayan. So, yung pong, yung message na yun, na magbigay ng warning to the world, yung third angel's message, nasabi doon, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. Yun palang remnant church ang katuparan noon. Okay? And then, meron din dito, Signs of the Times, February 3, 1888, Volume 8, 153, pero dahil sa kulang panahon, hindi ko nababasahin. Third prophecy po ay Isaiah 58, verse 8 to 14. Ito po yung nababanggit dito. And then, support ay Prophets and Kings, 677, 678. In words of unmistakable meaning, the prophet points out the specific work of these remnant people. So yung nakahula daw po sa Isaiah 58 ay hula para sa remnant church. So, meron pong ayon dito sa nabasa, merong mga identifying mark ng remnant church in the last days. They keep the commandments of God and the faith of Jesus. They have the testimony of Jesus Christ, which is the spirit of prophecy. They preach the third angel's message to the world. And they are reformers, the repairers of the breach made in the law of God. Ngayon, ang unang katuparan po nito ay ang Seventh-day Adventist. Pero, ang Seventh-day Adventist po ay nag-apostatize. Pero merong nalabi, natira na faithful. At yun po yung nabasa natin. At yun na nga po yung mga natira na hindi sumama sa apostasy noong 1914, hindi sumama sa gira, ay sila po yung nagpatuloy. At doon po natin ikakapit yung alin? Yung remnant sa kanila, sapagkat hindi mo naman ikakapit doon sa mga nag-apostatize na majority. Na nagdadala doon sa 98% na sinasabi. So, doon po ikakapit sa 2%. Napag-alaman po natin na yung 2% noon, marami pong mga local names ang ginamit originally, pero in 1925 po ay nag-organize sila as a general conference and they adopted the name Seventh-day Adventist Reform Movement. Ngayon, ito po yung nakahula na remnant church in the last days na nagpatuloy po dito. Galing po sila sa SDA na fulfillment of prophecy, yung existence nila. Sila po yung nagpatuloy. Ayan. Although iba't ibang pangalan ang ginamit uri ng mga lokal, pero nagkaroon sila ng pangalan ISDARM. Tapos, alam po natin na yung pangalan nila nung naparegister, dinugtungan po nila ng IMS. Okay, so walang problema. Pag tinawag mong IMS o ISDARM, yan, ito pa rin yan. Magpasalamat po tayo dahil yung remnant church na ito, na binabaka po ng Panginoon, na sinasabi doon na the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed that keeps the commandment and have the testimony of Jesus, ay sa kabila ng pagbabaka, ay nagpatuloy po yan, hindi nag-apostatize. So yan po, nagpatuloy po yung remnant church na ito na ISDARM, na tinawag din na IMS, hanggang dito po.
Pagkatapos ng na-dissolve sila noong 1936, na-reorganize po sila noong 1949 at nagpa-register po sila sa Amerika noong 1949. Okay, so pagkatapos po yan, walang problema sa organization. Nagkaroon lamang po ng isang union lang po ang nagrebelde. Ang American Union, nagrebelde po sila mula noong 1934, kasi yung mga leaders dito sa Amerika, mga Weld family, nung si Otto Weld ay hindi po napili dito, ay nagrebelde sila, hindi nila inacknowledge yung napili na presidente na si Mas dito. Okay, nagpatuloy po ang kanilang pagrebelde, at noong 1948 ay nagrebelde pa rin sila kasi sabi na, we will never acknowledge the reorganization of 1948. Ayaw po nilang i-acknowledge yan, and they will not acknowledge. Okay, kaya nga, nag-decide po ang delegation session na sila po ay aksyonan. At pumunta nga po si Cosel at saka si Nicolisi noong 1949, at sila po ay inaksyonan. Na-dissolve po ang kanilang union, na-disfellowship po yung kanilang dalawang leaders, at yung mga faithful ay na-recover po, na bumalik dito sa ISDARM. Pero yung mga talagang rebelde, nagpatuloy po sila. And then dito po sa 1951, ay tingnan po natin yung dito po sa 1951 ay may nangyari po na nasabi natin na hindi ko na ipaliwanag yung details, nabanggit po niya yung detalye. Pero dito po tayo sa tutong nangyari na yung nung nagkahiwalay po yung dalawang delegation into two factions, yung 14 delegates po ay nagpili po ng officers of the General Conference. Anong General Conference yung tinutukoy nila, na pinaniniwalaan nila? Ito po, ISDARM General Conference na registered. Ito naman yung 11 ay nag-organize din. Nagpili po sila ng officers ng General Conference. Anong General Conference po ang nasa isip nila na in-organize nila? Ito rin, yung 1949 na General Conference na registered. Hindi po yan bago. Hindi po sila nagtayo ng bago na organisasyon na sinasabi ng ating mga kaibigan. Parehas lang po yun na General Conference. Ang iniisip nila na reorganize nila. So nagkaroon po ng dispute. Ang tanong dito sa dispute, ayon po dito sa kanilang pinirmahan, ay kung alin dito sa dalawa, ulitin po natin dahil napakahalaga ito, alin dito ang kikilalanin ng buong iglesia na sila ang acting legal na officers. Okay. So, hindi po totoo na si Nicolisi po ay nagkudita. Pag nagkudita, halimbawa po ang gobyerno ng Pilipinas na yung legally elected, meron pong mga nagkudita na halimbawa NPA ang nagkudita. Yun po yung kudita, hindi po ganon ang kanilang ginawa, although yun ang paratang ngayon na nagkudita po sila. Okay. Mamaya komentarihan natin kasi makukulangan tayo ng panahon. Ipapaliwanag po natin yan kung bakit hindi kudita. Ang kudita po ay hindi pinadadaan po sa eleksyon. Dito po pinapadadaan po sa eleksyon. At ito po ay talagang pareho silang nag-elect. Itong 14 nag-elect, itong 11 nag-elect din. Kaya ang issue lang doon kung hindi sino ang nagkudita o kung sino ang naggawa ng new organization, hindi. Ang pinag-uusapan ayon po dito sa kanilang pinirmahan ay kung alin dito sa dalawa po na set of officers na napili ng magkahiwalay na mga delegates ang legal na officers. So, magkasama ba sila? Cosel at Nicolisi dito sa 1951? Magkasama po sa isang organization pero merong internal division na sinasabi. May internal division po.
kahit na member sila ng isang organization, pero medyo malayo ang loob nila sa isa't isa. Yun po, kagaya po nung ako'y nandito sa dumating po ako dito sa Cagayan, ang Ballesteros Church po ay nagkaroon ng internal division kasi meron ng ayaw pong sumamba at meron ng nagsimba sa kanilang bahay, internal division, pero they are still counted as members of that church. Ganon po yung nangyari dito, na nagkaroon po sa internal division doon. Wala pong lumabas at gumawa ng another organization. Yun po ang totoo, mga kapatid. So magkasama po sila dito, kabilang sila sa number na 10,780. Okay, so magkaisa pa rin hanggang dito, mula dito, hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito. Ngayon, nung 1952 may pangyayari, tapos nung 1955 po, nung 1955, nagkaroon po ng another General Conference session ang ISDARM. Pero ang tanong, yung bang mga sina Cosil ba ay kasama pa dito sa sa General Conference session? Kasi 1951, ang next na General Conference ay 1955. Nakasama na po ba sila dito sa delegation session ng ISDARM noong 1955? Hindi na po. Hindi na po sila sumama dito, hindi sila nag-send ng representative nila, hindi sila nag-send ng mga delegates nila. Bakit po hindi nila ginawa yon? Kasi meron po silang ginawa na bukod na organization dito, na yung sina Cosil at Nicolisi, ay Cosil at saka Ringelberts at saka Muller, sila po ay nagkaroon ng mutual agreement with the rebellious group. Pagkatapos, kanila pong nag-elect po sila ng officers ng General Conference. Ngayon, may naiwan na tanong po kahapon sa akin. Meron ba kayong official document na magpapatunay na sinasabi ng inyong church na ang separation ay nangyari dito sa 1952? Okay. Tignan po natin kasi kailangan unawain natin yung document. Meron pong document na nagsabi na may separation na nangyari sa 1951. Meron pong document na nagsabi na may nangyaring separation na sa 1952. Pero unawain po natin, ito ang gusto kong i-clarify sa inyo. Yung pong separation sa pagitan nitong grupo ni Nicolisi at saka Cosil ay dumaan sa dalawang stages. Dumaan po sa dalawang stages. Ang first stage po, dito ay yung internal division na nangyari noong 1951 na sila na dating magkakaibigan ay dahil sa problema ay nagkalayuan ng kanilang loob. At yung dating di magka-opisina si Cosil at saka si Nicolisi, ay si Nicolisi na lang ang nandun sa opisina, hindi na magre-report si Cosil. Kasi si Cosil inelect ng 14 delegates, si Nicolisi naman inelect ng 11 delegates. Siya yung nandun sa opisina, sa headquarter, yon siya ang nag-reside doon. So ngayon, yun nagkaroon sila ng problema doon. Pero member pa rin sila sa Seventh Adventist Reform Movement. Mayroon po tayong dokumento yan na magpapatunay na sila po ay member. At saka, kinilala po ng 14 delegates yung itong Seventh Adventist Reform Movement na-register noong 1949. Parehong kinilala din ng 11 delegates na ito yon, yung tama na church na yun ang nagpatuloy galing dito. Ayan. Pero pagdating dito, sila po ay nakadalawa. Ngayon, existing na po itong ISDARM General Conference. At saka na-registered na, hindi na po siya kolorum noong 1949. Nag-exist na po yan siya, at nandun intact yung mga members hanggang po dito sa May 7. Intact po yung membership nila. Sabi na gawa-gawa lang siguro nila yung pinirmahan nila, pero totoo po itong pinirmahan na talagang sila po ay members ng Seventh Adventist Reform Movement. Ngayon, nung nagkaroon lang ng sasabihin natin na separation, yung pagkakaroon ng dalawa ng organization na
ISDARM at saka IMS of ISDARM, nagkaroon lang ng ganun dalawang organization noong 1952. Dito po, noong itong before 1952, yung ISDARM, siya pa rin yung IMS na tinawag. Dalawa ang dala niyang pangalan. Yung ISDARM, General Conference, siya pa rin yung IMS. Pero pagdating dito, halimbawa ngayon, etong ISDARM ay iba na dito sa IMS of ISDARM. Ang tanong, kailan nagkaroon ng dalawa? Mag-isa naman sila dito, 1925, isa sila nung 1929, isa sila nung 1936, isa nila sila nung 1949, isa sila nung 1951, hanggang 1952, isa pa rin silang organization nung May 7, kailan ngayon nangyari na nagkaroon ng dalawang organization? Siyempre, after ng May 7. After ng May 7. Ayon sa dokumento, kasi hanggang May 7, nagkaisa pa rin sila sa isang organization. Ang organization saan narehistro? Dito po sa Amerika. Kailan na-register? Noong 1949. So, hindi po dito. May separation dito na inamin natin na may separation. Pero this is not a separation na kung saan ay yung dalawang isang organization ay naging dalawang organization. Hindi po yon. Ang separation po na tinutukoy ng aming mga delegado noong 1967 na nangyari dito is just yung tinatawag na internal separation pero within the same organization. Ngayon, ilang minuto pa ba? 10 minutes. 10 minutes, okay. 9. 9 minutes, sige. Babasahin ko po dito kasi hinihingi yung official. Alam nyo po, noong may attempted reconciliation po noong 1991 hanggang sa 1993 ay nagpalabas po ang IMS leadership ng isang aklat, isang paper, document, ng tawag po ay chronological summary. Yan po ang kanilang pangalan ng paper nila. Chronological summary para patunayan nila yung sabi nila pagre-rebellion ni Nicolisi. Ngayon, sinubmit nila dito sa atin. Official document nila yun sinubmit nila po dito sa ISDARM. Ang ISDARM naman bilang response ay naghanda din po ng ito naman ang hinanda nila na document. Bare facts of the crisis 1948 to 1952. Doon po sa document nila ng IMS ay gusto nilang ipalabas na yung separation ng reform movement into two worldwide organization ay nangyari noong 1951. Ito naman po, kaya kung babasahin nyo, hingiin nyo sa inyong leaders yon. Yung document na yon na hinanda nila, nasa kanila yon So, hindi po aming document yan. Ngayon, ito naman po yung response natin na ang ISDARM, ang position ng ISDARM, ang talagang separation of the one reform movement into two organization ay nangyari noong 1952. Okay, tapos pinaliwanag po dito, yung concept, ipapaliwanag ko po sa inyo yung concept. Natutuon na dito po 1951, merong internal separation. Separation first, separation of the delegates noong May 20, 1951 kasi lumabas nga doon sa session. So nagkaroon talaga ng separation. Okay. Pero saan na separation? Doon sa session hall. Okay, and then hindi na sila nag-recombine uli. Hindi na sila nag-recombine uli. And then after the session, may mga sympathizers po yan. Meron pong nag-sympathize doon sa 14, sa inelect ng 14, may nag-sympathize po na sa inelect ng 11. And that was the dispute from that day, May 20 hanggang sa May 7, hindi pa na-resolve sa loob ng isang taon na meron talagang division na nangyari sa loob ng church na polarize ang mga members. Meron yung nagsuporta sa leadership ni Cosel, may nagsuporta sa leadership ni
ni Nicolisi. So pareho po sila na nagki-claim na leaders ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay, ngayon ulitin ko ulit. Bakit noong nagkaroon ng next General Conference ng Seventh-day Adventist Reform Movement na siya rin naman yung IMS na tawag din pero hindi na-register yung pangalan niya IMS, ang na-register ay Islam. Bakit nung nag-meeting sila dito sa 1955, meron nang wala? 5 minutes. Bakit meron nang wala? Kasi nung 1951 ay yun nga nakipag-isa sila dito. 1952 nakipag-isa sila dito sa mga nahiwalay na IMS. Okay, so dito po yung ating babasahin ko. Sabi ni kapatid, ang unawa niyo doon sa binasa natin na yung IMS, they place their international connection into the hands of the leading committee. Okay. Ang interpretation doon ay yung mga na-dissolve, sila po ang nakipag-unite. But it does not matter kung sino ang nag-unite. Sabi dito po sa sulat ni Cosell, sabi niya, in the meantime, we have united with the other group, American Union. So siya po ang nagsabi na sila, sila, unite with the American Union. Okay. Pero, immaterial naman talaga kung alin ang nauna o alin. Ang point dito is, may dalawang grupo nag-merge, nagsanib. Okay. Nagsanib po sila. Nag-unite. Yun ay sabihin natin na sana natin, no? Parang praise the Lord sana na yung separated brethren natin na dissolve ay nakipag-unite na. 'Di ba? Dapat matuwa sana tayo dun sa ganun na pangyayari. Ang problema ay hindi nila ginawa sa tamang proseso at nagsanib sila para gumawa ng rebellion against the church. Alam nyo ba kung anong rebellion ang sinabi nila? Ang ginawa po nila. Kung babasahin nyo po yung mutual declaration nila, sabi dito, all circular and explanatory writings originating and sent out by both sides are herewith declared nullified. Ang ibig sabihin ng nullified, pinawalang bisa nila. May sinong nagbigay sa kanila ng karapatan na ipawalang bisa yung mga sulat nananggaling sa General Conference that, di ba, ang sabi ni Cosell, siya ang president ng General Conference. Ngayon, ba't inunullify nila yung mga sulat doon? Ano ang ninullify nila? Yung pong declaration ng delegates noong 1948 na yung mga IMS ay rebellion. Binaliwala po nila yun. Ninullify nila yun. At saka yung iba pa na mga sulat nila, decision against the IMS, American Union, binaliwala na yun. Ano nga ibig sabihin yun? Ibig sabihin, yung boses ng General Conference, which is the voice of God, na nag-decide noong 1948, ano po ang ginawa nila? Ninullify nila. They kinontra nila. So, anong tawag mo doon sa pag kinontra mo yung authority ng General Conference? Yan ay rebellion. Yun yung ngayong kaso nila. 1955, hindi sila nagpasakop. Noong 1934, hindi sila nagpasakop. Hanggang 1948, ayaw pang magpasakop. Pagkatapos dito, kanilang ninullify yun. So, ang tanong, kung tama yung 1948 na sa Diyos, ibig sabihin, yung authority na kanilang ninullify ng mga itong 10 na tao na ito, si Cosell, Ringelberts at saka Muller, plus yung 7 members of the American Union, sila po yung nag-decide to nullify a decision that was made by the highest authority of God on earth, which is the General Conference. Anong tawag mo doon? Kayo na ang humusga. Anong tawag yun doon? Pag inullify sa 10 mga tao, yung desisyon ng General Conference. Okay. Tapos, kasama na rin yun, hindi na rin nila iginalang at nirespeto yung decision na ang
ang headquarters ay dapat na mai-transfer sa Amerika. Hindi na rin nila kinilala yun. Kaya hindi na rin nila kinilala yung authority ng, eto, yung dating kinilala nila na organization ng church na na-register noong 1949, dito noong 1952, dinis-own na nila. Tinanggihan na nila ito. Oh, tinanggihan na po nila ito. Anong tawag mo doon pag reject mo yung organized church na na-register? Legal na na-register. At yun po ay ayon sa Voice of God. Rebellion o hindi? Kayo na ang humusga doon. Tapos dito, ang ginawa pa nila, hindi lang yun ang kanilang ninulify. Ninulify pa nila yung decision, tawag doon, yung decision na, na natin ha, parang tatlo yun, yung maalala ko na ano eh. Okay, sige lang. Basta meron tayong panahon. Time. Okay, wala na. Pamasahin ko sana yung pan. Sige. Question na lang sa 1 minute. Una kong tanong, Brad, para malinaw natin. Ilan ba talaga sa paniniwala niyo ang bayan ng Diyos? Isa lang ba? O dalawa? At ito ba'y may karapatan na ang bayan ng Diyos ay makipag-isa doon sa napakaraming narinig nating explanation na itong 14 ay nagrebelde? May mabasa ba tayo sa Bible? Una sa Bible o sa Spirit of Prophecy na ang bayan pala ng Diyos sa mga huling araw makipag-unite doon sa rebellion na kayo nang humusga na sinabi na natin kay Satanas. Para at least malinaw kasi nakatransfer yung mga kapatid namin sa inyo eh. May babasa ba tayong ganyan? Okay. Unang-una, tinatanong ako kung ano yung May babasa. hindi, yung Oo, tungkol una, sa yung yung- pag ano yan sa una? Isa ba o dalawa ba Ilan ba ang bayan ng Diyos? Okay. Yung salita po na bayan ng Diyos, broad po 'yan ang ibig sabihin. Pero ang bayan ng Diyos ay hindi lamang po yung nasa loob ng organization ng church. Kahit po yung hindi member ng organization ng church ay meron ding bayan ng Diyos. Ano po ang patunay? Doon po sa Revelation 14, Revelation 18, sabi niya, "Come out of her, my people." Oh, people of God ba yung tinatawagan doon? O yun lamang nandito sa loob ng church ang people of God? Ayon sa Bible, kahit meron pong bayan ng Diyos na nandun po sa iba't ibang mga sekta. At sabi ni Kristo, "Other sheep I have, which are not of this fold." Yung fold doon is the church. Maliwanag. Napakaliwanag naman pala ng sagot na hindi lamang po pala ang bayan ng Diyos ang dito sa loob. Marami din pala, nung sa labas, bayan din sila ng Diyos. Saan mababasa natin na tinatawag silang bayan ng Diyos? Yun po doon sa yung sabi po kung ang tinatanong mo ay word for word, ay yung word for word ang tinatanong mo ay bayan ng Diyos. Ay hindi po yun, wala akong tekstong mabasa. Pero yung bayan ng Diyos, merong ibang anong tawag doon? Synonym? Ang katumbas po ng bayan ng Diyos, kung ang Diyos ang magsalita is, "My people, bayan ko." O, so bayan ng Diyos yun. Yun, mabasa, Revelation 18 verse 4. My people. Salamat po at parang masaya tayo dito at ba't kailangan pa nating lumipat pala doon sa inyo, sa ISDARM na yan, na bayan naman pala ng Diyos ito. Come out. Ngayon, ang mabasa ba dito? Naniniwala po ba kayo talaga na ito'y bayan din ng Diyos o bayan ito ni Satanas? Itong sinabi niyong nagrebelyon, umanib sa rebelyon, ang dami-daming ginawa. Ang paniniwala ba ng ISDARM, ito'y nanatiling bayan ng Diyos o bayan ito ni Satanas? Batis maliwanag tayo. So, liwanagin po natin, no? Ang paniwala po,
namin, sa tinatanong niya kung naniwala. Paniwala po namin, when it comes to God's organized and acknowledged church, is naniwala po kami na isa lang. At yung isa lang dito sa huling araw na God's organized church, which is a remnant church, is itong ISDARM. Talaga nabuo dito. Galing dito sa 1914, nabuo, tapos nagpatuloy po yan hanggang ngayon. Yun po ang pinaniniwalaan namin na God's organized church. Okay. Pero, maliban outside them, may naniniwala po kami, ay hindi po kami naniniwala na may dalawang organization ang kinikilala ng Diyos. Okay? Ito po yung kinikilala na naniniwala kami na kinikilala ng Diyos. Wala naman akong problema doon sa pinaniniwalaan niyo kasi naandyan nga kayo kasi naniniwala naman kayo na yan ang bayan ng Diyos. Granting na nga namin na kayo na nga ang bayan ng Diyos. Ang tinatanong ko'y, naniniwala ba kayo na ito ay bayan ng Diyos o bayan ito ni Satanas? Naniniwala po kami na dito po ay may mga bayan ng Diyos dito. Pero hindi kami niniwala na ito na yung organized church kasi humiwalay nga. Pero kahit humiwalay, may mga bayan pa rin ng Diyos diyan sa loob. Kagaya ng kahit dito sa mga apostate churches, naniwala kami na may mga bayan ng Diyos pa rin. Kahit sa Katoliko, may bayan ng Diyos pa rin yan. Sabi nga na ni Sister White, there are true Christians in every church. Yan. May true Christian in every church. Pero, not exempting the Roman Catholic Communion. Pero hindi na ibig sabihin na yung Catholic organization ay yun acknowledged na organized Church of God on earth. Hindi. Pero may mga honest souls doon na kinikilala namin na Kristiyano pa rin ayon sa nakasulat. Ganon din sa IMS. Yes. Salamat po sa medyo maliwanag din na sagot at siguro naliwanagan tayo na may bayan pala ng Diyos dyan. Okay. Sa Katolik naman, may bayan din ng Diyos dyan. Sa mga Protestant din, may bayan ng Diyos dyan. At dahil ba may bayan ng Diyos dyan, at dito rin may bayan ng Diyos, pwede tayo, may mabasa ba tayo na ang organisasyon ng ISDARM makipag-unite doon sa bayan ng Diyos dito? Maging sa Katolik, maging sa Protestante, kasi puro naman sila may mga bayan ng Diyos. So kung nakikipag-unite at nagsusumamo ito makipag-unite dito, ganon din po bang principles na makipag-unite ang ISDARM sa kahit sino kasi may bayan ng Diyos sa loob doon? Okay. May mababasa ba? Oo, kasi para malinaw. Ang gawain po ng church, hindi ko i-specify na ISDARM. Kung may mababasa ba na ISDARM, kasi kung sa Bible tayo, wala namang mababasa na ISDARM sa Bible. Kung sa Spirit of Prophecy, hindi pa nga nag-exist ang ISDARM noong sumulat si Sister White. So, ang sasabihin na lang natin dito, yung Organized Church of God, ayun. lang. Okay. Pero baka time na. Meron pa. So, meron pa tayong mababasa na ang mga nasa bayan ng Diyos na organized church ay mag-appeal ng unity or reconciliation doon sa tagalabas. Meron po, mababasa natin sa 2 Corinthians. Meron po. At ibinigay po sa mga sa member ng Church of God. Next question. Nakakasyak po ito. Para sa akin po, ang talakayang ito ay nakakasyak. Sapagkat malinaw na sa ating pakinig ay may mga bayan ng Diyos doon at pinapatunayan pa na mayroon na makipag-unite tayo doon sa kanila, hindi nga lang naibigay yung talata sa 2 Corinthians. Ngayon, ang tanong ko, bakit sinisiraan ninyo palagi ito? Makikipag-unite naman pala kayo dito. Sinisiraan palagi tapos makikipag-unite. Bakit po? Ay, hindi po namin kayo sinisiraan. Ano lang siguro yung pag-intindi nyo, sinisiraan namin kayo.
Ano bang paninira? Kung sabihin ba namin na kayo ay humiwalay? Kung sasabihin ba namin na kayo ay humiwalay doon dito? Is paninira na yon. Kung sabihin namin na kayo ay kayo, yung mga leaders ninyo noon ay umanib doon sa rebellious group na totoo naman, paninira ba kaya yon? Katotohanan. Eh kayo din naman sinasabi niyo na rebelde kami. Oh, yeah. Oh, kapag sabihin ba namin na rebelde kayo, ay paninira yon. Pero pag sabihin ninyo na kami rebelde, ay hindi paninira. Yan. Ayun. Balik. Parehas lang. Magandang sagot. Ang kaibahan kasi, brother, ganito. Kami nagsasabi din ng totoo na rebelde talaga kayo ayon sa mababasa at napakinggan natin, binasa natin, very clear. Kayo naman din ay nagsasabing kami umanib sa rebellion. Pero never kaming nagsabi na nagsusumamo kami na makipag-unite doon sa sinasabi naming rebellion. Ngayon dito, ang mabasa natin, General Conference ninyo mismo, dinaan pa sa General Conference Delegates, which is the voice of God, at kinikilala ninyo na ito'y people of God, God's people, kaya makipag-unite kayo. Eh, justified ba yan na makipag-unite kayo doon sa hindi bayan ng Diyos? O hindi mo nabigay kanina yung 2 Corinthians, baka mabigay mo ngayon at may dagdag pa. Mayroon ba sa Spirit of Prophecy? Saglit lang. Pwede, hanapin ko. Oo. Okay, basahin po natin. 2 Corinthians chapter 5. Simulan po natin dito sa verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Ano daw po ang binigay? Ito din po bang stand ng ISDARM na sinasabi mo na ang Ministry of Reconciliation, makikipag-reconcile tayo doon sa Katolik, sa Protestante, ay sali na natin itong bayan ng Diyos na bayan ni Satanas, na kinikinala naman ng bayan ninyo ng Delegates Incision Voice of God, na ito ay God's people. Ito din ba ang paniwala nila ng mga leaders ninyo, o ito lang yung, sad to say, palusot lang ba? Hindi po palusot yan. Totoo po yan. Ito ang nakasulat na ang ministry na ibinigay ng Panginoon sa kanyang tunay na organized church is the ministry of reconciliation. At wala pong pinipili yung reconciliation. Pero tandaan natin, yung reconciliation is with condition. Yes. Hindi po yung reconciliation without any condition. Ngayon, nananawagan po kami, pinangangaral po namin ito, yung reconcilio, makipag-reconcile po tayo sa unang-una sa Diyos at dito sa kanyang katawan. At ito po ay ginagawa namin, hindi lang namin no-offer sa inyo lang, pati po saan kami nangangaral. At ito yung sabi ko na paniwala ng ISDARM, kasi yon ang education na natanggap ko, matagal na ako dito. At yon ang ginagawa ko bilang ministro, pumupunta sa mga Protestante, Catholic, preaching the ministry, the reconciliation. Amen. Salamat, Brad, paliwanag mo dahil matagal ka na dyan. Hindi po kasi basihan kung matagal na tayo dyan at yan ang sinasabit pinapangaral. Alam po natin, pag pinapangaral ang isang bagay, may basihan. Saan nakasulat sa official paper ninyo na ito po ang 2 Corinthians 5:17 ay kagaya din ng paniniwala sa inyo, at ito yung ipapangaral din natin para makipag-reconcile din tayo doon. At ang basihan din po ng reconciliation, sabi nyo, equality of believers. Ganon din po ba sa mga tao na sinasabi ninyo na mayroon ding condition?
Yun din po ba equality of rights of the believers? Ganon din sa iba't ibang mga denomination? At saan sa official documents ninyo na ito talaga ang kahulugan sa sinasabi mo? Okay. Yun pong yung equal rights na sinasabi ninyo, kasi iba naman po yung sinasabi na gusto kong linawin, ano, yung equal rights na yung mag-merge yung dalawang tawag doon? Dalawang grupo, halimbawa itong IMS at saka ISDARM as an organization, mag-merge na parang ano na, Maging isa. na magiging isa, ay sa inyo lang po namin yan in-offer. Sa inyo lang po, hindi kami nag-offer ng ganon po sa ibang grupo. Pero there is a different degree ang aming Merge. pakikipag-reconcile Reconcile. sa kanila. Individual basis po yan, kasi alam po namin na yung ibang mga sekta ay ayaw po yan pumayag talaga ng merging. Wala po yan. So, individual na lang na reconciliation ginagawa namin sa ibang mga sekta. 15 minutes po, tapos na. Ay, tapos na pala. Okay, maraming salamat po. At least na nasagot ang mga tanong at tayo po ang magdesisyon.